Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, April 11, 2024. Narito ang mga balitang hatid ng All TV News. Mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ay uurong ang pagsisimula ng pasok sa trabaho. Ibang tanggapan ng gobyerno hinimok na sumunod na rin. DOH may paalala sa mga nagtitinda ng samalamig ngayong tag-init. BIR nagpaalalang tapusin ang filing ng income tax returns bago ang April 15 deadline. Narito ang mga detalye. Sa kapapasok lang na balita, patay ang 2 piloto matapos bumagsak ang training helicopter ng Philippine Navy na Robinson R-22 malapit sa Cavite City Public Market ayon sa Armed Forces of the Philippines. Abangan ang follow-up report sa susunod na news break dito sa Old Radio. Binago ng Metro Manila Council ang pasok ng mga tanggapan ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila simula sa susunod na linggo. Sa inilabas na resolusyon simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, inilipat na sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Saad sa resolusyon, ang naunang oras ng pasok ay sumasabay sa pasok ng mga empleyado sa pribadong sektor kaya nakakasabay-sabay o nagkakasabay sa traffic congestion dito sa Metro Manila. Hinimok ng konseho na sumunod na rin ang mga ahensya sa ilalim ng national government. Tinatayang nasa 645,000 ang mga nagtatrabaho sa pamahalaan dito sa Metro Manila at tinatayang mahigit 500,000 ang gumagamit ng pampublikong sasakyan papasok sa kanilang trabaho. Dagdag pa ang 145,000 na mga kawani na gumagamit ng kanilang pribadong sasakyan. Giit ni MMDA Chairman Romando Artes, patuloy ang kanilang pag-aaral kung papaano maisasaayos ang work hours sa pamahalaan para hindi na magkasabay-sabay lahat sa lansangan. Nagpaalala ang Department of Health na maging maingat ang mga nagtitinda ng pagkain ngayong tag-init para masigurong ligtas ang mga mamimili at hindi sumakit ang kanilang tiyan at makaiwas sa mga kalimitang food at waterborne diseases. Ito ay kasunod ng pagkakaospital ng nasa 8 individual sa Kidapawan City sa Cotabato dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos kumain ng halo-halo. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, kapag hindi maayos ang pagkakatabi sa ingredients ng halo-halo ay maaari itong tubuan ng bakterya, lalo na kung may iwan sa arawan ang sangkap na mataas sa asukal. Dagdag pa niya, dapat ay maging maingat din sa pinagkukunan ng yelo at gatas. Dapat ay malinis ang pinagkukunan ng tubig na gagawing yelo at dapat ay nakaref ang gatas dahil mabilis itong masira. Ayon sa social media post naman ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, nasa maayos na kalagayan na ang mga pasyente habang sinusuri na ang kinain nilang halo-halo para matukoy kung ano ang naging sanhi ng kanilang karamdaman. Para iwas aberya, hinimok ng Bureau of Internal Revenue na maagang mag-file ng kanilang annual income tax returns ilang araw bago ang April 15 deadline. Sa inilabas na abiso ni BIR Operation Group Deputy Commissioner Maridor Rosario, maaaring magsumite ng 2023 AITRs sa pamamagitan ng eBIR forms at EFPS na maaaring i-download mula sa kanilang website. Maaari ring bayaran ang buwis sa pamamagitan ng e-payments o mano-mano sa mga otorisadong bangko at revenue district offices. Papayagan ng manual filing kung accessible ang electronic platforms. Pero para sa mga senior citizen, PWD na magsusumite ng kanilang AITR. Yan ang mga balita sa oras na ito sa All TV News, unang tama at totoo. Sundan ang mga balita sa All TV News PH sa Facebook. Manatiling nakatutok dito sa Old Radio 103.5 FM. Ako si Zandro Ochona.